That is the component of our soul, the emotion, will, and intellect. And with all your strength, that is the capacity of the body, the strength. This is the first commandment. Then Luke chapter 4 verse 8, ang sabi dito, Jesus refused, again backing his refusal with Deuteronomy, ang sabi dito, ito kasi yung temptation of Christ, na pinakita ni Satanas ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, at sinasabi sa Panginoon, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo lamang ako. So, in that particular conversation is, bakit napakahalaga ng worship na nais kunin ni Satanas? So there is something within it na dapat nating malaman. Kaya ito ang sabi ng Panginoon, worship the Lord your God, and only the Lord your God, serve Him with absolute single-heartedness. So, ibig sabihin, walang, walang karival ang Panginoon sa puso natin. Para sa mag-asawa yan eh. Ang mag-asawa, especially sa both party, both spouses, ayaw natin may kahati ng pag-ibig as far as marriage is concerned. Tama po ba? So dito rin, when we come into relationship with God, ito ang ninanais ng Panginoon, single-heartedness, na siya lamang ang laman ng ating puso. Okay. Now, dito po mga kapatid, the common understanding of worship is, number one, it's all about music and song. So, karaniwan ngayon na makikita natin, pag sinabi mong worship, na-late ka sa worship, tapos na ang kantahan. Di ba? May mga ganon. Kung yung pag-aaralan, the context of worship is right in there sa praise and worship. Kaya nga sinabing praise and worship. Kaya pag sinabing, late ka na sa worship, no? Hindi nila alam na ang worship ay napakalaki ng sakop sa buhay ng isang Kristiyano o kumilala sa Panginoon, na ang awitan ay bahagi lamang. Inilagay ng Panginoon ang songs and music for you to express what is within you. That is a avenue of expressions. But the song and music per se is not worship. Tanya po ho. Kasi minsan ito yung karaniwang understanding ng mga churches na ang worship is pag-awit sa Panginoon. Hindi. That is an avenue to express what is inside your heart. Kaya yung isang taong walang kaugnayan sa Panginoon, walang epekto sa kanyang awitan. Diba? Yung taong ungrateful, walang epekto sa kanyang awitan. Why? Kasi ang importante is the condition of the heart. Okay? It is the heart who beautifies the song for the Lord. Okay? Take note. The heart gives, it's beautify the songs to the Lord. Now, so, kaya tatanggalin natin sa kaisipan as an HT River of God family at sa mga nanonood, worship is not a song, not an instrument. That is the avenue how to express what is inside of you, or that is the avenue to express your love for God. Okay. Love to God. Okay. Then, sumunod dito, letter B is, the more you are emotional, happy, and crying, that's worship. Yung minsan nakikita nila na pag umiiyak ka, wino-worship niya si Lord, Paano yung pagkatabi, hindi umiiyak? Hindi siya nagwo-worship. So, ang pinakikita ko sa inyo dito, crying is part of pouring out your soul unto the Lord. Okay. So, paano ba umiiyak siya dahil kadadaan lang ni Bombay nung umaga bago siya pumunta sa worship. Sinisila siya. Naiiyak na siya sa babayaran niya. Di ba? So, ibig sabihin, that is not. That is a part. Not just a part of it. O halimbawa, nag-away sila ng asawa niya at naiiyak siya doon sa sitwasyon. So, alam nyo, actually, kayo makakaalam, why are you crying? Why are you laughing, so to say, and happy before the Lord?
No? So both side is just a part of the emotions, expressions of a being coming into the very presence of God. Okay. Then, yung pangatlo dito, nalagay ko, ABC is being static and have mind worship. Karaniwan kasi yung being static, tayo lang na ganyan, ang nagwo-worship is mind. So, kasi ako naka-encounter ako mismo ng isang person na ito na natin nag-aral ng theology or theologian so whatsoever na kasi maraming way of expressions of worship. Kaya halimbawa sa isang denomination, silent night sila. Dito sa kabila is joy to the world. Alam nyo na yung ganon. So pag nagsama sila, nagkakaroon ng pagsasabi na hindi mo naman worship si Lord dahil hindi niya nakikita yung point of reference niya ay papaano ang kanilang ginagawa. Tama pa? Just the same naman, yung isa naman, sasabihin, hindi naman porke nagsasasayaw ka dyan, nagpapalakpak ka, nagwo-worship ka na. Di ba? So, kaya napaka, kumbaga sabi natin, sensitive, may thin line between the two. So, dito, ang sinasabi dito, dahil ang Lord ba, kumbaga mawo-worship mo lang sa pagsayaw-sayaw at pagpalakpak. So, sa mind, kasi sabi doon, in mind daw. Kaya naman, static siya ngayon, dahil alam niya sa sarili niya, tag-aral siya, God is God. And nothing can be added to Him to be God. Kaya static lang siya, nakikinig lang siya, kumakanta lang siya. So, paano ba talaga yon? So, lahat ng ating tinignan dito ay merong bahagi sa ating pagsamba sa Diyos. Now, why is it worship? Sabi ng title ko dito, the becoming one, dahil yun ang nais ng Panginoon, the singleness of our heart, na pagpunta natin sa Kanya ay kasama lahat. Hindi pwedeng divided. Ang malaking problema ngayon sa kakristyanuhan o Christendom is yung pinagsama ni Lord, pinaghihiwalay. Halimbawa, sino ba ang dakila sa inyo? Ang dakila ba si Grace o si Mercy? Which is which? Kaya minsan, na ngayon, ina-isolate ngayon at dinidifferentiate yung mga bagay-bagay na pinagsama ng Diyos sa Kanyang redemption sa bawat isa sa atin. Mercy and grace. Diba? Ano yun? Love and forgiveness. Ito yung mga pinagsama ng Lord na parating pinaghihiwalay ng tao, kaya nagkakaroon ng malaking problema when it comes to understanding the Word of God. Ganon din sa pag-aasawa, katulad sa pag-aasawa noong sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia sa pag-aasawa, what God put together, let no man put asunder. Huwag paghihiwalayin ng tao. Yung bang ikinasal, tao ba yung mga yon? Yes. So, ibig sabihin, they themselves, wala silang karapatang paghiwalayin ang kanilang sarili kung sila ay pinag-isa ng Diyos. So, ibig sabihin, hahanapin mo ngayon, ano man yung problema na dumating will always be, titira mo doon sa konteksto na binigay ng Panginoon. Pag susumikapan nyo ngayon, pag nakita halimbawa yung gano'ng sitwasyon, kailangan man itong isa ang nagkasala, o yung counterpart na, kailangan mo magpatawad. Kasi yun ang part dun eh. Let no man put asunder. Hindi pwede yung unforgiveness mo will be the reason or override yung sinasabi ng Lord na what God put together, let no man put asunder. Ibig sabihin, pag susumikapan nyo ngayon ang inyong relationship, that always be in the context or in the paradigm or design of God. So, this is the offender. This is the so-called the one being offended. So, kailangan niya magpatawad. Ito naman kailangan humingi ng tawad para ma-restore yung relationship. Okay? So, yun po. Now, sa atin pong pupuntahan at tatalakaying mga bagay, so narito po yung una, heart is seats of our emotion, intellect, and will. Then second, intellect is vital, but balance is important. Yung kanina po kasi, para kayo malito, yung kanina is the introductions, yung ABC, it's all about music. The more you are emotional,
happy, that's worship. Ito yung kuro-kuro nila. Now, let's go doon sa pinaka-subject ng ating talakayan. Number 1, heart is seats of our emotions and intellect and will. Intelligence is vital, but balance is important. Emotion is very powerful, but needs to be helmed. Or dapat siya ay, manibalahin. Okay. Then, number 4, intelligent emotions are marriage in worship. Magkasama yan, yung intelligent and emotions. Now, let's go to number 1. Intelligent and understanding. So, ang sabi sa John chapter 4:22, hindi po tayo pwedeng sumamba na hindi natin kilala ang sinasamba natin. That is a blind obedience, so to say. The God whom you suppose na iyo sinasamba, dahil dapat meron kang alam ng kanyang origin. Dapat alam mo yung kanyang attributes. Dapat alam mo yung kanyang character. See? So, kasi, paano mo ma-appreciate? Parang tatay yan eh. Paano mo ma-appreciate yung tatay mo? Kung di mo alam kung anong pinagagawa ng tatay mo para sa iyo. How he expressed his love sa iyo. Ano ang kanyang mga sacrifices? Ano yung kanyang, sabihin nating, understanding towards you? Kasi doon mo ma-appreciate lang ang tatay mo. Kasi siya, tatay mo nang ginagamit mo kasi yun ang nasa Biblia kasi father eh. Hindi mo ma-appreciate yun kahit anong magandang ginagawa o gagawin ng isang tatay kapag hindi siya well understood ng kanyang anak, ano lang, bland ang dating. Kung naalala ninyo sa mga social media, di ba? Naalala ko tuloy yung dalawang anak, siyempre, parehong binigyan ng sabihin natin regalo. Pero nung nakita, magkaiba ang response. Ay, nakita niyo, parang ganun tayo eh. Yung isa, nung binigyan siya ng regalo, ay nagsasayaw, nagtatatalon sa tuwa. Tama po ba? That is how na ina-appreciate niya yung binigay ng kanyang tatay. Yung isa naman, dalang, yung regalo, tiningnan. Mga ganun, yung mga bagay-bagay na makita natin. Now, this is the very questions na meron tayo. Paano tayo sumasamba sa Diyos? Paano natin na-appreciate yung ating Diyos na nakaupo doon sa langit na sa kanyang kanang kamay ay ang Panginoon Jesucristo na namatay para sa iyo? Paano mo ina-appreciate yung ginawa ng Diyos sa iyo? And that is the so-called na dapat mong malaman. According to John chapter 4 verse 22 is this. Una, intelligent and understanding. Mahalaga yan sa pagsamba o pagbibigay puri sa Diyos. Okay. Ang sabi dito, this is the conversation between the Samaritan woman sa well at saka si Jesus. Ito sabi ni Jesus, you worship what you do not know. Pwede pala yun. No? You worship what you do not know. We know that we worship. No? Kilala namin kung sino ang sinasamba namin. For salvation is of the Jew. So dito pala mga kapatid, pwede pala the act of sinasabi ko, yung uri ng ginagawa, ng devotions, ng mga bagay-bagay, pwede pala yun, hindi natin kilala yung sinasamba natin. And commonly, that is the problem sa religion, the other religion na pag tumawag ka ganun, kilala mo ba kung ano ang kanyang pinanggalingan? Tumawag kay Paul, tumawag kay Mary, kung sino-sino pa ang tinatawagan. So, yung bang tinatawagan mo, kilala mo? Yung bang tinatawagan mo ay nagtataglay ng katatangian ng Diyos na dapat tumanggap ng iyong papuri at pasasalamat? Sila ba ang nagpapasikat sa araw? Sila ba ang nagpapaulan? Sila ba ang nagbibigay ng harvest? Sila ba ang nagbibigay ng tubig at hangin sa buhay mo? When you look upon the Bible, hindi sila. Hindi sila ang nagbibigay. So why you give your devotions to them na hindi naman pala sila yung pinanggagalingan ng mga bagay-bagay? Merong Diyos
na tinatawagan para sa harvest. Tama ba? Ay, hindi naman pala yun ang nagpapaulan at ipapasikat sa araw. Kita niyo yung part na yun? Kaya sabi dito, you worship what you do not know. So, ibig sabihin, ang pagsamba, no? Mamaya bibigay ko yung aking definition of worship, yung pagsamba, unang-unang kilala mo yung sinasamba mo. That is a very important thing. May express mo kasi sa kanya, kung parang ano yan eh, bakit sa pamilya na lang, again, let's go back to a father, bakit yung ibang pamilya, there are, yung mga tatay ay well honored ng kanilang mga anak. Samantalang doon sa iba, hindi. Di ba? Lalo na yung tatay na, kumbaga minsan, sorry to say, yung wala parati sa bahay. Kaya minsan yun ang dilemma kasi talaga pa yung tatrabaho sa abroad, we cannot deny the fact na yung anak natin hindi tayo nakikilala. Yes, he or she knows na ikaw ang nagsusustain, ikaw ang nagbibigay ng financial assistance. Di ba, ulitin ko ulit yung pelikulang Anak, di ba? Na talaga yung marugdog na dedication ng nanay, nag-aaway kasi sila, pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nung sinabi niya ng, nasaan ka nung kailangan? So napaka sa isang magulang masakit yun kasi all the sacrifices na binibigay mo para lamang magkaroon sila ng magandang edukasyon, so on and so forth. Pero wag nating iisipin na yun lang ang pangangailangan ng ating mga anak. Kasi darating at darating ang panahon tatanungin tayo, nasaan ka? Di ba? Nung nag-graduate ako, pag may sakit ako, maraming mga bagay-bagay. See? So dito, kinakailangan talaga na we have the understanding kung sino yung ating tinatawagan. Siya ba ay parating naririyan? Siya ba ay patuloy na nag-iingat sa iyo? Siya ba ay patuloy na nagsusustain at nagbibigay sa iyo ng protection at kalakasan sa buhay mo? We should know that upang sa ganoon, when we express ourselves sa Lord na sinasamba natin, na ibibigay natin. Okay? Kaya kahit si Jesus, ayaw niya ng blind obedience. Kasi sabi yung blind obedience, kasi nakagisdan mo na eh. Kasi inilipat na lang sa iyo. You have to understand bakit mo ginagawa ang isang bagay. That is the common pagta-transfer ng traditions. Tanungin mo yung mga gumagawa ng mga tradisyon na kung saan, bakit yung ba ginagawa yan? Ano bang pinagbulan yan? Ano ang sasabihin sa inyo? Hindi, namana na lang namin ito sa nanay namin, naminana namin sa lola, sa lolo't lolo na ganon. Okay. So, malabo yung mga bagay-bagay. At ito rin ang problema nitong Samaritan woman na ito. Kasi, tandaan natin, ang Samaritan or ang mga Samaritan is a hybrid of the Jews and the Gentiles. And that is the reason why sila ay rejected sa society ng Jews kasi ang sinabi kasi doon sa time pa ni Moses at sa time ni Joshua, don't intermarry. Huwag kayong makikipagkasalan o mag-aasawa ng ibang lahi. Kayo lang. Kaya yung paningin noong mga Hudyo na hindi sila Hudyo, Gentile sila. Kaya by doing so, humanap ngayon ang mga Samaritano paano nila masasamba ang Diyos. Kasi meron din naman silang degree of understanding dahil mga Hudyo nga sila na nag-asawa lamang ng Gentiles. Kaya doon dumating, kung makikita ninyo yung conversation ng Samaritan, ang sabi po ng aming ninuno, dito daw sa bundok na ito namin sasambahin ang Diyos. So, nag-create sila ng uri ng pagsamba na hindi nila nalalaman. Then, yung isa naman, to extreme ito eh. Ang unawa nila, sila'y binigyan ng karapatan, and that is the reason why they can easily condemn them. Kasi sa amin ibinigay ang tunay na okay? Now, ang question is, ano ba talaga? If you're going to continue the conversation between the Samaritan woman and Jesus, ang conclusion ni Jesus doon, hindi na sa bundok na ito o doon sa Jerusalem sasambahin ang Diyos kasi ang Ama ay naghahanap ng sasamba sa Espiritu at katotohanan. See? So,
Yung espiritu at katotohanan is the most important things ngayon na dapat nating malaman. Who is that spirit and what is the truth na meron? Okay? So, ito ngayon ipinalit doon kasi tama naman yung mga Hudyo eh. Sinabi naman ng Diyos nila na dito sa Jerusalem, this Mount of Zion, dito nyo sasambahin ang Diyos. Yung isa naman dahil of the rejection and the pain, gumawa rin sila ng sarili nila. Pero ngayon, both things ay pinalitan ng Panginoon. The uninformed person, in-inform niya na ito na yun. The informed person, ano yun? Ang sasabihin niya, ito na yung legit. Ito yung bagong dispensation. How are you going to worship God in spirit and in truth? And that is the reason why nung tayo ay kumilala sa Panginoon, ibinigay niya ang Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin ay pinananahanan ng Espiritu Santo ng Diyos. Bakit? Ano ang sabi ni Pablo? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit who dwells in you? Bakit nagdwell ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin? Sinabi natin that God is holy. Hindi pwedeng manahon ang Diyos sa isang mayroong tint of sin sa buhay. And that is the reason why prior sa residing factor ng Holy Spirit, kaya ka niredeem muna ng Diyos sa pamamagitan ni Hesus Kristo para yung kasalanan ay maipatawad at maalis sa iyo. Nung kumilala ka sa Panginoon, then, ano ang sabi doon? You are no longer of your own, no? But you are God's. Yung ginawa ni Kristo ang naging daan para linisin ang buhay mo, at sa paglilinis sa buhay mo, you are now a candidate for the Holy Spirit habitations. Kaya, at sabi doon sa John chapter 1 verse 12, for as many as receive Him, to them He give them power to become the children of God. Yes, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Kasi wala pa tayo doon sa tunay na state of being na ninanais ng Lord. Na wala na ang kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay, tayo ay nagkakasala. No? Kaya doon sa ating ginagawa na tayo ay pupunta sa Diyos at magpapalinis tayo sa Diyos according to 1 John 1:9. In the Old Testament, hindi pwede ang isang tao halimbawa humipo ng patay o siya nagkasala na makakapunta siya doon sa templo. No, you can't. Why? Kasi stone to death ka. Doon sa ganung uri ng kultura meron ng Israel, ipinakikita lamang the other side of God, that God cannot compromise the called sin. Pero doon mo rin makikita that God, kung ano ang ginawa niya sa iyo para ma-appreciate mo itong kanyang dinidemand sa iyo. Hindi naman nag-demand ang Diyos na hindi siya nag-provide eh. Tama ba? Kaya yung pagpapatawad sa atin at pagsuko natin sa Panginoon at ginawa natin sa tagapagligtas, iniligay ka ngayon ng Diyos sa isang kalalagayan that the Holy Spirit now ay ibinigay sa bawat isa sa atin. Kung babasahin ninyo ang Biblia, the Holy Spirit is the the proof or the promise of our inheritance. Ibig sabihin, ikaw ay isa sa mga recipient sa consummation of the salvation na ibibigay ng Panginoon. Yung binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 50, di ba? Sabi doon, yung mga namatay with the shout of archangel who died in Christ, no? Babaguhin sila Panginoon, yung mga nabubulok, hindi na mabubulok. That is the great mystery na ibinigay ng Panginoon. At yun daw mga buhay na namamatay, hindi na namamatay. Then, doon sasabihin doon, yung death is swallowed up by victory. And that is the reason why death is no longer reigning in every believers and followers of Christ. Ang nasa sa kanya ay buhay. So sa physical, wala pa tayo doon, no? But hindi ang physical ay ikaw ay mapipigilan
para hindi ka mabuhay na muli. Kasi yung resurrected Christ ay naroon para i-fulfill sa bawat isa sa atin that I am the resurrection and you will be resurrected. Kung nasaan ako, doon ka. Okay? Kaya dito mahalaga, paano mo na-appreciate ang Diyos sa buhay mo? Because in worship, gagamitin mo yon bilang isang matalinong sumasamba. You have the understanding, sino ba ito sinasamba ko? Ano ba ang ginawa nito sa akin? Ano ba ang mga bagay na dapat kong malaman sa Kanya? Hindi lamang He is the creator of everything. Pinakamaganda talaga yung personal na ginawa sa akin ng Diyos. Kasi doon ko may express ang aking sarili and being grateful sa Kanyang katubusan na ginawa sa akin. Okay. Then, so, intelligent. That is the reason why we need to read the Bible. Kasi sa Biblia, yun lamang aklat na makikita mo kung sino ang Diyos ni. Okay? Then, emotion and expressing. So, ang emotions natin, mahalaga yan. Because in our emotions, mga kapatid, na ipahahayag natin what is within us. Ano bang emotion ng isang taong galit? Then makikita mo. Yung sama na loob niya from within will be manifested because nai-express niya yung mga bagay na yun. Then in our worship sa Panginoon, bahagi ang emotion pero hindi tayo emotional. Okay? Tingnan natin. Ito kasi naririnig natin when it comes to emotion eh. Pag sinabing, wala ka talagang kabuhay-buhay, ano ibig sabihin nun? So, ibig sabihin, you have a problem in your emotions. Ito yung karaniwan na walang pakialam, no? Wala ka talaga kabuhay-buhay. Nakikita mo na yung kapatid mo, ginagawa, hindi mo man lang tulungan. Nakikita mo na yung magulang mo narito, hindi ka man lang may word yung tatay ko doon eh. Hindi ka man lang naiingli. Kung alam mo yung word na naiingli. Ibig sabihin, hindi ka na-aapekto, hindi ka nararattle sa situation mo. Para bang stable ka lang, nandiyan ka lang static, hindi ka na-aapektuhan. Yun. Okay. Then ano pa? Yung mga praises. Okay. The praise with all that is within you. No? Yung praise of with all that is within you, kaya napakahalaga kasi kung ano lang yung narito mga kapatid, yun lang ang maipupur out mo. Tama ba? Kaya isang pitsil na meron ka lang isang litro na tubig, hindi ka pwede mag-pour out ng 2 litro. Yun lang naroroon. Kaya minsan, ang mga tao, you don't need a special discerning of the Spirit. Tingnan mo lang anong lumalabas sa bibig niya that is congruent kung anong nasa puso. Yung tao parating nirereklamo halimbawa yung yun ang laman ng puso. Espiritu ng reklamador. O pag lalaki bala, ano bang pag sinabi mong reklamador, lalaki yun eh. Reklamadora. Ayan. Kaya minsan sa trabaho ganito rin eh. Pero sa trabaho, pakinggan mo lang sinasabi nila. Yung sila sa company, ang company natin, padagdag ng trabaho, di naman tayo ini-inclusion sa sa sweldo, di ba? Maraming ganon. Sabi nga sa amin ni Nonoy, kasama ko dati, ano mo tao to, napaka-reklamador, ayaw naman mag-resign. Di ba? Kung ano sinasabi mo sa iyong company na ganito ganyan, then why you are there? Bakit andyan ka? Ay di mag-resign ka. Humanap ka ng company na yun, mamimit yung expectations mo. Diba? So, yung willingness natin, with all that is within you, that is only ang pwede mong ibigay. Kaya yung stingy heart, nakita nyo, alam nyo, napakasimple lang ng tao eh. Kung pag-aaralan mo, kung ikaw ay kukuha ng psychology, pag-aralan mo ang Biblia, may kita mo ang karakter ng tao. Binibigyan ka ng Biblia, ano yung naroon. Kaya isang tao ng puso niya ay mapagbigay. May manifestations, tama ba?
Pero ang taong maramot, may manifestation. Wherever you go, yung taong masaya, may manifestation. Yung taong malungkot, may manifestation. Name it. No? Kaya, pag dumarako ka sa Diyos, ano yung ibinibigay mo sa Lord? Anong appreciation? Yes, sinabi naman ng Panginoon, tayo ay mayroong mga heartaches and pain sa ating puso. Sabi naman ni Lord, cast all your cares upon me. So, ano sinasabi ni Lord? Huwag mong hayaang manahan yan sa puso mo. Kasi hindi maganda yan para sa'yo. Ang ninanais ni Lord ay yung buhay na ganap at kasiyasiya na ino-offer niya sa bawat isa sa atin. Ano pa nandito? Your being and all that you possess must honor God. So, yung iyong buong katauhan at anuman ang meron ka, dapat napaparangalan ang Diyos. Alam nyo, ang isang bagay na nakita ko sa mga tao, people are so ungrateful before God. Napaka-ungrateful na mga. Bakit ka mo? Yung mga hangin binabayaran ng mga ospital kay Lord. Lord, kukuha ko ng mga sabihin nating ano ba ang unit pag hangin, pag air. 'Di ba? O sabihin nating isang tangking oxygen kasi kailangan nito. Wala namang problema doon kasi yung processing okay lang. Kasi mayroong expenses yun, mayroong yun. Pero minsan makikita nyo naman and we cannot deny the fact na napakamahal naman nung hangin na hindi naman sila naglikha nung hangin. Di ba? Magkano ang isang tangke ngayon? Yung maliit lang sa may mga problema sa mga ospital. Pag nakita mo yung bill ngayon, naku po, hahanapin mo ngayon yung yun? Ano ba yung yung sa ospital ngayon? Yung hindi, yung isa pa. Malasakit center. Yun na kaagad ang nasa utak mo. Malasakit center. Pero, praise the Lord, malaki ang natutulungan ng malasakit. Maging tama lang yung taong nakalagay doon. Kasi, ang laki ng kanilang nako-cover. Mas malaki pa sa PhilHealth. Ang malasakit center. So, anong ibig ko sabihin? If you are there and you are enjoying the creation of God, so have a thankful heart, an appreciative heart na maparangalan mo siya kung ano ang merong iyo sabihin nating pinagpapasasaan. Ano kasi yung word na pinagpapasasaan Naha-harness mong creation of God, na i-enjoy na provisions na binibigay ng Lord sa'yo. Kasi sinabi sa Biblia, ano ba yung sabi doon? Ano yung number 10? Sa commandments? Okay. Children's teacher. Ano yung number 10? Thou shalt not covet. No? Ibig sabihin, ang covetousness, nangyayari yun pag kinukuha mo ang hindi sa'yo. Tama? Pag hindi sa'yo. Paano mo naman kukunin yung mga bagay na sa'yo? Hindi pa pwede yun. Now, ang magiging tanong ko sa bawat isa sa inyo, anong meron ka sa mundong ito na hindi nilikha ni Lord? Wala. Di ba? Wala. Lahat kay Lord. So, ibig sabihin, kaya yung sinabi sa Biblia that God loves a cheerful giver. So, natutuwa ang Diyos sa mga taong, mapagbigay o bukas palad. Why? Kasi papadaan talaga ni Lord yung all the provisions na binigay niya. Ano sinabi yun? It is better to give than to receive. Ano sa palagay ninyo? Alam niyo po ba isang bagay na walang outlet of giving? Katulad kayo ng Dead Sea. Ang Dead Sea, ano po ba meron sa Dead Sea? Napuntahan mo na yun, Yung kahit hindi marunong maglangoy, lumulutang dun. Lutang daw dun Hindi ko pa yun sinabi nila dun. Kaya lamang ang Dead Sea, it receives all the water from the rivers going doon. Nagre-receive siya. Pero wala siyang outlet. Kaya anong nangyari doon yung high salinity content ng tubig doon, high salinity content. Okay.
When we talk about salinity kasi, it's the rains ng ano ng salt, no? Kaya walang nabubuhay na isda do'n. So it's just the same sa buhay natin. That is the reason why ang sabi ng Lord is, it is better to give than to receive. Because when you are giving, there is an outlet of the outflowing of the blessings of the Lord sa buhay mo. Kaya yung pagiging stingy, yung tikom ang palad. Kasi nakita ko diyan, nakakita ko diyan yung ano, yung kasi may mga tao 'di ba na sinasanlaan mo, kung magsasanla ka. Tapos para bang parang gusto nila hilahin yung kalendaryo para marimata na yung sinanla mo, eh, 'no? Yung may mga gano'n na halimbawa, 'di siyempre gano'n na ano maririmata na, ikaw nagbabayad naman ng interest. Eh, minsan dumarating talaga wala ka ng pambayad, yung puso nung pinagsanlaan mo gusto hilahin yung kalendaryo para ano, matapos na at ano rematado na. Nangyari kasi yan do'n, eh. So, ano nangyari? Pero makikita mo ang buhay ng isang taong tikom ang palad, I tell you. Unang-una, wala ang saya sa buhay. The same as the Dead Sea. Kung si Dead Sea man lang sana ay meron siyang outlet, hindi tataas ang salinity content niya. Kasi mailalim. Pero dahil sarado siya, the same din sa buhay natin. At sinabi ng Biblia, it is better to give than to receive. Why? Because lahat ng tinatanggap natin dito sa mundo ay merong expiration. Di ba sinabi ko sa inyo, ano ba akala ng mga taong meron sila? Yung ba sasakyan will be forever? No. Maluluma yan. Masisira. Kaya lang ipinahiram lang sa'yo ng Lord. Tama ba? Yung tahanan, hindi naman actually sa'yo yan eh. Darating ang panahon, maluluma yan. At ano yun? Yung pinaganda mong bahay mo, okay, maganda yun, tama yun. Yun, ninais din namin eh. Kaya lamang, ang gusto kong buksan yung pangunawaan nyo, hindi forever sa'yo yan. Mapupunta na sa anak mo yan. Ikaw, evaporate ka na. Even our family, name it, sa ibabaw ng mundo ito, ano sa ibabaw ng mundong ito ang nag-i-stay forever. Doon ako agree na walang forever. Ano man ang profession mo, sabihin natin, ang taas ng ano mo, ng imposition sa trabaho, yung pera mo'y wala ng paglagyan kung saan mo ilalagay. And even yung bangko na napakalaki ng iyong deposit, it will not be forever. Hindi rin ikaw makikinabang niyan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ano yun? It is better to give than to receive. Enjoy mo lang ang blessings ng Panginoon sa buhay mo at isama mo ang ibang tao for your enjoyment para dumaloy sa buhay mo ang ninanais ng Lord. Actually, si Lord talaga marami siyang marami kumbaga sa yung tumalaki ang warehouse ng SNR, ng Costco o ano pa man yung mga warehouses diyan ng JNT, napakalaki ng warehouse ng Panginoon. At maraming undelivered blessing. Why? Because hindi dumadaloy yung pagpapala ng Lord sa kanilang buhay. So, kaya mahalaga yan. No? Then, sabi pa dito, emotions and expressing, okay, your neighbor, pakinggan niyo po ito, your neighbor is the subject of your applied love for God. Your neighbor is the subject of your applied love for God. Kaya sinabi ni Lord, love your neighbor. Sino ngayon ang subject ng applied love ng Panginoon, ng kabutihan ng Panginoon sa buhay mo? It is your neighbor. So that is a part of worship. Pag ikaw pa pupunta at gusto mo tulungan yung neighbor mo, kumakanta-kanta ka, papunta ron? Hindi. Hindi. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ay nasa sayo, eto yung tulong na ibinibigay mo. Diba? Ulitin ko, ang ganda nitong part na ito. Your neighbor, wala akong pinagkunan nito, original ito, Lynn, ha? Itong quote na to. Lagay mo doon, Pastor Cesar. Your neighbor is the subject of your applied love for God. Sila yun.
'Di ba minsan, bakit tayo naghahanda ng pagkain sa birthday ng anak natin o sa atin? Eh, kung ikaw lang naman kakain nun, ano mangyayari sa'yo? Bloated ka, 'di ba? Pero kaya mo ginagawa 'yon because you want the joy na meron ka ay ma-enjoy din ng iba. Gano'n lang naman ang mga birthday, kung bakit. Ang wedding, bakit ang wedding ay nag-iimbita ka ng mga tao? Because you want them to enjoy kung ano meron. Kaya lang economically, kumbaga consideration, limitado lang yung ini-invite natin kasi yun lang ang capacity na pwede nating isama sa ating enjoyment. Naku. Kaya 'pag may birthday tayo, it's okay. Kaya lang 'pag may Sunday sa hapon niyo gawin ang enjoyment ninyo umattend ng Monday service. Bakit? Love the Lord with all Sunday morning, love the Lord with all your heart. Okay. Now, so ano yung una? Intelligent and understanding. Importante yun. Meron kang kabatiran patungkol sa Diyos. Yung emotions mo, kinakailangan yan ay nagigiya. Ibig sabihin, nagagamit mo sa tamang kagamitan. Okay? Hindi naman tayo sumasamba emotionally. Pero appropriations of emotion involve yan. Ating pagsamba. Okay? Hindi pwede nagwawala ka na dyan. At sa sobrang saya mo na nasasapak mo na yung katabi mo, walang ganun. Walang ganun. Tapos kung umiiyak ka, hinihila mo rin yung isa para umiyak na kasama mo. Walang ganun. Walang ganun. Okay. Then, commanding and teaching. Unang-una, mga kapatid, sobra na ako, Haba ng Kaya nga may part 2 ito eh. Okay, so dito na lang ako magtatapos. Commanding and teaching. According to Psalms 150, yung binasa kanina. Okay. So, this is a universal call. Whether ikaw ay tinubos o hindi, because of the goodness of God in general things, ito ay ikinukumand ng Panginoon. Tingnan niyo po, sabi dito. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Kung saan ang pagkakatipon, purihin daw ang Diyos. Praise Him in His mighty firmament. Yan. Alam nyo ba, kung mahilig kayo sa science, ang mga stars at yung mga ngayon, they are creating a sound vibration. Hindi lang natin naiintindihan, pero kung titingnan natin ang Biblia, ang sabi doon, all creation worship Him. So lahat ng mga sounds, yung planet nga mismo, meron siyang sariling na sounds eh. So iba yung sounds ni Jupiter, Saturn, pero iisa lang ang sinabi ng Biblia, yun? All creation worships you. Pinaparangalan ka. So praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty firmament, praise Him with the mighty acts. Ano ba ginawa ni Lord sa iyo? And how you appreciate God sa nakikita mo diyan sa labas, sa provisions na binibigay sa iyo. Praise Him according to His excellent greatness. Now, you need understanding. You need intelligence para makita mo yung kanyang excellent greatness. Tama ba? Then praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp. That is the reason why bakit kasama ang music sa expressions of our worship to God. Ulitin ko, expressions of worship to God. Music is not worship per se. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with the timbrel and dance. So dance, sumasayaw daw. So saan pa yung mga dance na yan? Pang TikTok? Sabi dito para daw sa pagpupuri ni Lord Di ba? At nakikita nyo how the world use dancing para sila ay kumita rin ng pera. Pero in reality, why dance is being created to worship the Lord. Now, praise Him with a string instrument and flutes. String instrument means guitar or any piano, may string yan. Okay. Then, ang sabi dito, praise Him with the loud cymbals. Asan na ang loud cymbals mo? Praise Him with the clashing cymbals.
Kaya may drums, makikita nyo, dapat meron doon talaga. Then let everything, this is the universal call of God about sa let everything that has breath praise the Lord. May hininga ka ba? Kung may hininga ka, ikaw ay hindi sinasadyasan. Hindi, kumbaga sa let everything, ikaw ay kinocommand. Hindi ito ang tawag doon, pag gusto mo lang, gusto mo lang. No. It is a command, let everything that has breath praise the Lord. See? Kaya sa susunod, makikita natin yung iba pa, kukuha tayo ng mga Bible verse, yung applications ng mga bagay-bagay nito. But, generally speaking, we are commanded to praise Him. Ulitin ko, intelligent is very important. Read the Bible so that you will know who is this God whom you are worshiping and serving. Then second, your emotion, dapat ginagamit yan sa pagsamba. Next, makikita natin ano ba yung mga involved emotions sa pagsamba natin sa Diyos. Ulitin ko, emotion is not worship per se. Emotion is the expressions ng iyong pagpapasalamat sa Diyos. At kaya sabi nito, let everything that has breath. Tingnan mo yung katabi mo kung may hininga yan. Huwag nyo na sabihin kung hindi maganda o whatsoever. Basta may hininga lang. Wala naman kasi nilagay dito eh. Kayo naman eh. Let everything that has breath praise the Lord. Let us pray. Lord, we thank you so much, Father God. At patuloy mo kaming giyahan, patuloy mo kaming samahan, O Lord, sa mga bagay na ninanais pa naming makita, Lord. Tunay na ikaw ay dakila. Karapat dapat pagpitaganan, karapat dapat kilalanin, karapat dapat na tambahin at paglagakan ng aming pong devotions. Salamat sa kabutihan at kagandahang loob at continue to mold us, to teach us, O Lord, because our neighbor is the subject of our applied love for you. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.